Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, purihin po ang Panginoon sa gabi nito na muli po namin nagkasama-sama. Ito pong buwan ng October ay buwan po ng selebrasyon natin sa isang taong pagpapala na purihin ng Diyos dahil nakaraos din po yung ating 37 years anniversary. Hindi lang po sa isang tao, kundi sa bawat isa sa atin na naging bahagi po ng anniversary na kung saan ay naging matagumpay po yung ating pong gawain nung third Sunday po ng ating pong anniversary. Purihin po ang Diyos. Tunay nga na sabi nga po sa awit 22, isang mabuting bagay na magpasalamat sa Panginoon. At sa gabi po nito, yan po yung ating pong pag-uusapan, ating pong pagbubulay-bulay sa gabi nito, na kung saan ay may pamagat po na Thanksgiving. Ang sabi po dito, Thanksgiving, the expressions of gratitude, especially to our God. Yan, meron pong tatlong bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon sa mga ganitong sitwasyon ng ating pong buhay. Una po, or number one po, na makikita po natin dito in times of anxiety. Yan, pag sinabi po anxiety, ito po yung mga panahon po ng kabalisahan. Bago po balita na ating pong nakikita sa Facebook, yung anak po ni Kim at Cheresa, tama po ba? Si Emmanuel, si Eman. Kapag nababanggit po yung anxiety, ito pong bata ito na 19 years old ay nakaranas po ng anxiety at depression. Sabi po ng psychologist, ang anxiety daw po at depression ay magkaparehas lang, kumbaga magkamag-anak lang siya. At yung naatinan nga po namin ni Albert about sa mental health, sabi ganun, huwag po tayo dapat na humusga. Dahil sa harap ng camera kung saan masaya yung tao, pero sa likod doon, meron po siyang pinagdadaanan ng mga problema. Yan, kapag nakabanggit po itong anxiety, naranasan po din namin ito. At nakita ko rin po doon sa Facebook, kapag nag-scroll po ako, laking pagsisisi din po ng mga magulang ni Kim na kanyang asawa. Kasi po, yung kanyang anak, na nag-duty, na malayo sa kanila, hindi po nila kasama. So, napakalaking bagay na kasama po sa mga pinagdadaan ng sitwasyon ng isang tao. Mahalaga po ang pamilya. Yung kalinga ng magulang, kalinga ng mga kapatid, ay napakalaking bagay para madaling manumbalik sa dati. Ang sabi nga ng psychiatrist, tinanong ko, sabi ko, hanggang kailan po tatagal yung gantong problem sa isang tao na nakakaranas ng gano'n? Sabi niya, isang bulan na, sabi gano'n sa psychiatrist. Kapag sa loob mismo ng tahanan, nakita yung pagmamahal, nakita yung pagkalinga, nandun yung pag-aalaga sa kanya. Isang buwan nawawala yan. Sabi gano'n, nawawala yan. Sabi gano'n, ang anxiety daw po ay serious problem na dapat po natin bigyan pansin. Ang sabi po dito sa Filipos, chapter 4, verse 6, alam po natin ito, huwag tayong mabalisa, tungkol sa anong bagay sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi ganoon, lahat ng ating kailangan, hingin natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagkapasalamat. So kami din po, nais ko din share sa inyo ng kaunti. Tayo po ng pandemic, ay nakaranas din po kami ng depression, isa po sa anak po namin. At nung time po noon ay bigla na papasok yung anak ko si Tim, papasok sa madaling araw, papasok sa loob ng kwarto. Sabi niya, hindi ako makahinga, hindi ko yung dibdib ko. Siyempre, takot kami, gagawin namin, susunod namin sa hospital. Pagdating po doon, pinaano po namin siya, pina-blood care, pina-x-ray, pina-ECG, wala po nakita. So, ganun po yung sinabi lagi ng kanyang nararamdaman. At nakausap po ako ng isang tao na sabi na, baka meron siyang baka dumaranas siya o na-attack siya ng depression. Kasi nga po,
2 years siya napakante sa bahay. At noong time na yun, nasa panahon din po siya ng pag-a-apply. Marami po, malakas din po kasi yung hatak ng social media sa mga nakikita. Yung iba, eto, nakapasok na, may trabaho na, meron ng pamilya, parang gano'n. Nadala din po siya na gano'n. At isang bagay din po nakita ko sa kanya na iba na po yung kanyang ano yung mood niya. Pag-aatin ko ng yung Sunday, sabi ko, anak, sumunod ka, umis ka na. Pag-aatin ko lang pa rin sa computer, nakatutok ng pulot. Sabi ko, ano nangyari? Bakit hindi ka umatin? Sabi niya, mami, wala akong isok na gabi. Sabi ko, anak, ang dami gawin natin na sabi ko gano'n. Pero yun pala, simula na pala yun, na kung saan ay ina-atake na siya ng anxiety and depression. At doon sa mga pagkakataong yun, nakita ko po kung paano po kumilos ng Panginoon. Yun ay, pa-check up po namin siya. At doon, na kita po namin na siya ay nasa panahon ng depression, na anxiety. Puri ng Panginoon, siya po ay duling ng mga ilang buwan po. Nag-open na po ang PNP para po siya ay pumasok. At puri ng Panginoon, siya po ay natanggap September po noon. At December 12 po, oath-taking. Hindi ko makakalimutan yung December 12, 2022. Oath-taking po na masaya-masaya po kami na pupunta doon madaling araw. May kasama po kami sa van, isa po din ang klase na may pamilya namin at sabat anak na. Naghahagot-hagot po yung, yung pamilya ito. Pero pagdating po namin doon, so sobrang traffic, hindi na po kami nakaabot, tapos na po yung oath-taking. At kung paano kami kasaya pumunta doon sa campo, doon sa PNP, sa Taguig. Tapos na po. At hindi na po sila isinama pa para ma-deploy sa training po, para sa training and schooling po na. Kung gaano kami kasaya, umuwi po kami luwaan at duwaan. Pero napakabuti po ng Panginoon sa mga ganun senaryo. Kasi po, nung umuwi na kami, habang naglalakbay po kami pa uwi, hindi ko na mapigilan umiyak. Mga gulgol na po ako, nakita ko rin sa kanya, hindi na nga po umiyak ko, nung umiyak ko lang. Pero pagdating po namin sa bahay, sabi ko kay Leslie, sabi ko, sasamahan ko muna yung si Tim dito, sabi ko gano'n. Kailangan na lang kasama. Kasi kung inisip ko kasi yung makulit pa yung dating nangyari sa kanya, baka bumalik yung mga sobrang pag-iisip niya, bumalik ulit. Sabi ni Sir Leslie, hindi, sama-sama tayo, sama kami doon sa isang higaan, kami lahat. Hindi po namin siya iniwan. Hanggang dumating po ng January 2023. Galing din po kami dito ng galing din po kami ng midweek service. At kumakain po kami, kasama po kami. After po ng midweek. Nung kalagyan na ako ng pagkain, may tumawag po sa kanya. Sabi gano'n sabi niya, Timothy, mag-report ka na bukas. Yung ibig sabihin nun, pwede na uli siya bumalik para sa kanyang training and schooling. Yan po yung Panginoon kasi may mga bagay sa buhay po natin na maaari natin pasalamatan ang Diyos sa mga problema na dumaraan sa atin. Ito yung mga kabalisahan ito na ipinapalaan sa atin ng Panginoon at sa kaparaanan dito ng Diyos na mahayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay po natin, sa mga alalahanin, sa mga pagsubok na ito sa buhay natin, na kung saan tinetest din po kami doon sa aming pong pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po rin ang Panginoon kasi sabi nga sa Panginoon nung nakakita ko yung anak ko nahihirapan. Sabi niya, Mami, parang yung malahati ng katawan ko, parang may stroke ako. Sabi niya, gano'n, parang mamamatay yung malahati ng katawan ko. Nabibingay ko, yung mata ko naglalabo. Ganun lahat ng sinasabi niya. Sabi ko, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung hindi niyo po kalooban na ang aking anak na ito ay nakapasok bilang pulis, okay lang po. Kasi ayoko din po siya makita na nahihirapan. So, bilang tayo mga magulang, ayaw po natin na makita yung ating ganun mga anak. Kasi po itong anxiety and depression na to ay isang serious problem kung saan kapag hindi ito kagad naakuha, hindi kagad ito napansin na gamot, maaaring ito ay mapunta doon sa sa worst na kalagayan. Sa mga kagaya ito, nakita po natin kung gaano mabuti ang Diyos doon sa pinasa po natin sa Pilipos chapter 4 verse 6. Sabi dyan, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating pangailangan.
ng may pasasalamat. Yan. Pangalawang bagay po na maaari din po natin pasalamatan ang Diyos sa ating pong pang-araw-araw na buhay, in our daily walk. Yan, tingnan po natin sa Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Sapagkat tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa parang karapat-dapat sa Kanya, verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalataya na tinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa ating Panginoon. Yan sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ang sabi po dyan, mamuhay tayo ayon sa paraan na karapat-dapat sa ating Panginoon. Kung paano po ang Diyos namuhay dito sa lupa, ng may kabanalan, ng may kapakumbabaan. At ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. At marami sa atin po ito, paalala din tayo bilang mananampalataya. Ang sabi po dito sa verse 7, magpakatatag at magpakatibay tayo. Kung babatayan po natin yung ating pong physical na pangangatawan, yung ating pong sarili, kung malalaman po tayo sa ating sarili lakas, sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kakayanan, mabibigo po tayo. Limitado na po yung ating kakayanan. Subalit sa Diyos, na lagi nagpapaalala sa atin, sabi diyan, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sa kapanaaran po itong ginagawa po natin ito sa paglagong spiritual. Yung nilalakaran po natin sa ngayon ay hindi po madali at napakarami pong pagsubok sa buhay. Subalit, ito'y paalala sa atin, magpakatatag at magpakatibay doon sa pananampalataya itinuro po sa atin. Maaari pong kapag hindi po matibay yung ating pananampalataya, maaari tayong paligaw ng turo. Subalit ito'y paalala sa atin na kung saan ay magpakatibay tayo doon sa mga pananampalataya itinuro sa bawat isa atin. Kasi maaari pong sa maraming mga napapakinggan po natin sa Facebook, maaari na nakikita po na ating maaari po tayo maligaw doon sa pananampalataya na ibinigay po sa atin ng ating po Panginoon. Ang social media po ay napakalakas po ng hatak. Sabi na gano'n, meron po isang pastor na nagsabi na ayaw niya mag-post ng mga kumakain sa labas, may mga handaan malaki, mga namamasyal. Kasi sa iba, negative yun para sa kanila. Kasi parang tingin nila, buti pa sila, gano'n, parang gano'n, sana all, gano'n. Mahal mo din daan din po ito kung saan ay mahal tayo. Subalit lagi po natin tignan yung ituturo sa atin ng Panginoon sa pananampalataya na ibigay po sa atin ng Panginoon na magpakatatag tayo at magpakatibay sa pananampalataya po na ituturo po sa atin ng Panginoon. At yung pangatlong bagay na makikita po natin dito in our prayers sa ating pong mga pananalangin. Nasabi po sa Colossians chapter 2 verse 4, maging matyaga kayo sa pananalangin at laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi po lagi nawawala ang pagpapasalamat sa Diyos. Ano po ba yung mga laman ng ating mga panalangin? Ano po ba yung nakapaloob sa ating mga panalangin? Naalala ko ng Sunday, ang magsisimba ako, sabi sa mensahe, magsisimba ako kasi meron akong kailangan eh. Magsisimba ako kasi meron akong ipapanalangin sa Panginoon. Minsan, yun na lang lagi yung parang pag-hingi natin sa Panginoon. Subalit, tingnan po natin dito, sabi po dyan, maging matyaga. Huwag po tayong magsawa sa panalangin. Panalangin na meron po pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang po yung pag-hingi natin, Panginoon, pengin ganito, pengin ganito, pengin ganito. Kundi yung lalo nakapaloob doon, pagpapasalamat. Hindi man magandang sitwasyon, sabi nga doon sa awit, anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon ng buhay natin, hindi maganda, hindi maayos, hindi siya smooth. Subalit natin po rin yung pagpapasalamat kasi sa mga ganong kaparaanan ng pagpapasalamat natin sa Panginoon ay nahahayag yung kanya po kapangyarihan. Kung mapapansin po natin
sa mga pinagdadaanan po natin pagsubok sa buhay. Kapag nalagpasan po natin ito, nakapagtagumpayan po natin ito, natatabunan siya agad siya dun sa lahat, sa sobrang biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Natatabunan yung mga dating mga naranasan, mga pagsubok sa buhay, mga kalungkutan sa buhay, mga pinagdaanan natin sa buhay, dun sa sobrang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo man yung mga pagsubok ngayon, pero yung blessing ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, natatakpan siya sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Yan tunay niya, sabi gano'n, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. At nakikita din po natin sa buhay po natin na magagawa po natin lagi ang magpasalamat sa Diyos kapag lagi po tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi ang Biblia po ay punong-puno po ng pangako ng Diyos. Punong-puno po ng promises ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung saan ay maghumago yung puso natin na pasalamatan siya dun sa mga bagay na patuloy niya pong ginagawa sa bawat isa sa atin. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa gabi ito. Salamat po sa maraming bagay na paalala mo sa amin, sa mga pagpapala mo sa amin, sa mga pagtugon mo ng aming mga panalangin. Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Bakit po kami nandito? Kung bakit po kami narito, Panginoon, dahil alam po namin kayo po yung Diyos na mapagpala, kayo po yung Diyos na mabuti, kayo po yung Diyos na mapagmahal, Panginoon, sa amin. Ama, salamat po, Panginoon, sa gabi ito, dahil alam po namin hindi mo kami binigo sa aming mga panalangin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na kung saan ay nagiging daan upang lalong mahayag ka, Panginoon, sa buhay namin ang kabutihan mo, Panginoon. Masalamat po sa gabi ito. Patuloy mo, Panginoon, ikaw ay aming Diyos sa pinapasalamatan. Kinikilala na mabuti kang Diyos sa buhay namin. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Jesus.